DWIZ, programang sasagutin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ, programang pwede kang mag-good pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Nag-uulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Magandang umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Martes, March 11, 2025. Ako po si Conrad Banal, kasama natin Joel Laksamana. Maya-maya good morning. Si Parang Jonathan De La Cruz. Good morning sa inyong lahat. Mapapanood kami sa aming news website www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live tayo Facebook, YouTube. Kung maaari po, huwag kalimutan mag-follow, like, share, subscribe, comment. Mapapanood din ang Karambola nationwide sa Digital Free TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Meron din tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus at GMA For The Box. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Gusto ko lang sanang batiin ng happy birthday yung aking kasama noong high school, si Father Francis Lucas. Uy, anong order yan, pare? Secular. Secular. Wala tayong order. Ang order ni Mrs. Hindi. Yung Baguio Oil. Okay. And ito si Father Francis Lucas. Ito yung naging presidente ng mga lahat ng radio station ng Catholic Church okay. dito sa Pilipinas. Father Francis Lucas, happy birthday. Happy birthday po. Oo. Anong pinakabalita balita? ito pinakabalita yung anong isa, balita? yung sinibak ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon, yung tatlo sinibak, personnel ng nag-implicated sa tanimbala. Parang panggatong sinisibak. Sinibak, pare. Pero hindi ito mga Bureau of Immigration libanagin natin. Office of the Transportation Security, OTS, under yan sa DOTR. Kaya under talaga kay Na-dismiss na, pero under investigation right. pa rin. Paano yun? Na-dismiss na tapos under investigation? Para saan yun? Hindi, sabi kasi marami nagsasabi. Hindi ko naintindihan yung gano'ng announcement. Kailangan daw kasuhan, pare. Hindi pwedeng fire lang. Dismiss lang? Oo. Kakasuhan? Hindi. At tingin ko, yung further investigation, para malaman kung silang tatlo nga lang ba. Okay. Para tingnan kung meron pang mga... Kung totoo sindikato yan. Sindikato, oo. Kung yan sindikatong yan, nagpahinga lang,
Di ba? Nauso yan yung panahon ni, kung maalala mo, panahon ni President Benigno Simeon Aquino. Okay. Nauso yan. Ang laking problema. Di ba? Diyan nagsimula yung mga tao, mga Sumobra Pilipino. wala na pong pinag-usapan sa airport Ang mga Pilipino, makikita mo, binabalot yung maleta nila ng ano? ng tape, cellophane. Parang cellophane, oo. Additional Dahil cost. sa kaba, oo. Anong ginawa? Simple lang po. Ang ginawa ni Duterte, okay, kasi daw, pinapalusot nila, meron daw batas dyan, tungkol sa bala, o sa shell, or anting-anting, whatever, racket. Okay? Anong ginawa noong Duterte administration? Okay. Mula ngayon, pag may nakita kayong bala or what, kunin nyo yung bala, tapos pabayaan nyo yung pasahero. Oo. So, natigil yung racket. Natigil. Kasi walang kikitain dun eh. Pababayaan mo rin pala. Hindi na pala pwedeng, Hindi mo iaharas, ano eh. oo. Oy! Usa. Sir. May Good morning. leon na. Oo, Ano yung leon na yan? ang ano sa mga bala. Anting-anting. Anting-anting. Natanggal na raw, parang Jonah, natanggal na, pero may investigasyon pa. Mm. Siguro gusto malaman kung talagang hanggang ngayon buhay pa yung sindikato. Well, Buhay talaga. Biglaan to eh. Kasi Buhay talaga? ang nangyari dito, si Ruth Adele, 69 years old na passenger, dumaan na siya sa screening, tapos na. Hinabol pa rin siya. At ang sabi nung matindi personnel, ang pangangailangan ng mga taga-OTS na yun. Hinabol ang pa sabi, nila. may nakita raw sa x-ray. Oo. Ang argument nung anak, bakit hindi nyo doon sinita? Ba't di nyo doon sinita? Ba't ngayon papasakay na kami? At saka tapos, may dalang cellphone na, eto, ayan kayo. at tapos gusto pa pumunta sa room. Oo. Yun pala nagkamali. Ay, hindi. May racket. Hindi nagkamali. Racket Hindi, talaga. maliin sa sense yung kanilang strategy. Pagtingin ng cellphone, Mali. teka muna, hindi akin. Hindi akin to. Hindi ko gamit to. Hindi. Kaya nandito Ang sa matindi loob. ron, gusto pang dalin dun sa interrogation room. Sa supervisor. Oo, aalis na yung matanda. Hindi mahuhuli sa lipad yun. Kawawa Sabi, bakit naman. hindi nyo na lang dito tignan? Mm. Sabi nga na. Doon mismo, sa harapan ng mga tao. Halatang halata eh. Noong kinuna na ng video, nag-atrasa, tapos tinatakpan pa yung pangalan. Okay? May nakita siguro. Ha? May nakita. Ano nakita? Ano yata nakabalot eh. Nakabalot? Yung nakita. Yung pera, Oo, yun nakabalot. na nakabalot. Nakabalot yung Yung pera. dollars. Nakita ko rin eh. Nasa sobre eh. Oo, Dollars eh. No? Dollars. Taginting sa mata yun. Oh. Ang nakakatawa rito, nag-release pa ng statement ang palasyo. Sabi daw ng presidente, ayon kay Yusek Claire Castro, na inutusan daw ng presidente na imbestigahan. Yung ba mga ganyan kailangan pang iutos ng presidente? Yan, di ba automatic yan? Automatic na yan. Hindi, just to show you gaano kababa na ang comms ng presidente. Okay. Ngayon, meron din daw inutos sa presidente. Inutos din daw, imbestigahan yung nakatakas na Korean. Tapos na yun, naimbestiga na nga yun. Pero inutos daw eh. Inutos daw, yun ang sabi ng Malacanang. Ganon kababa na ang comms ng presidente na ang ina-announce nila, nag-utos na imbestigahan. Kumbaga, gawin nyo Ang trabaho niyo. ang trabaho nyo. Ano ba yan? Nakakaawa eh. Oo. So tanggal na raw, tanggal na. Ang kailangan malaman lang dito, gaano kalalim yung sindikato na yan. Di ba? Yan sa airport yan. Yung mga ibang ports. Iba pa doon, ano? May mga nangyayaring ganun. Pati sa mga bus station. Seaports, bus station. Bus station, railway. Hindi lang Tanimbala, marami po. So in other words, yung transport security across the board yun. Entrepreneurial talaga sila. Anong mahilig ibig mo sabihin mahilig ng sila sa kung may kikitain dyan somewhere, di ba? Tapos another issue daw po sa airport, nainis daw si Transportation Secretary Vince Dizon
kahapon at nanawagan sa private operator ng NAIA na kasi nagkaroon daw ng brownout. In 5 minutes naman, bumalik yung power. Hindi raw acceptable sa kanya yung 5 minutes. Okay. Nung over the weekend daw, yung 5 minutes na nag-kick in, yung gusto niya immediate. Hindi raw acceptable yung 5 minutes. Para umusok. Ano to? Misdeal? Misdeal. Para umusok. Anong para umusok? Kasi kung kikimin mo kagad, ka-trip lang, di uusok yun. Kasi yung na yan, yung gusto nang mangyari ng ng NN, ano ba ang pangalan nito? Ninoy. New NAIA Infra Corporation. NNIC. Yan po yung San Miguel. Yan yung nanalo sa madugong bidding ng para sa management and operation ng NAIA. Okay? Ang gusto po nila mangyari, kumonect tanang diretso sa grid. Kasi yung Meralco system dyan, kasi po may mga substation bawat area, no? Maraming laman. Okay. Kaya pag nag-trip, namumroblema ang airport. In other words, mali ang design. Ang airport kailangan may sarili yan. Kasi airport di ba? So ang gusto nila mangyari, kumonekta ng diretso sa grid. Ang Meralco ngayon, dinadagdag yung kanilang capability sa substation serving the airport. But until the time na makadiretso sa grid ang airport, marami pang pwede mangyari. Noon, matagal ng issue yan yung tungkol doon sa power connection sa airport. In all airports, we are not talking about just one airport. In all airports. Ang pinag-uusapan palagi dyan, you must have your stand-alone. Meron kang stand-alone. Stand-alone plant. In other words, kung ganyan ang capacity mo, you can put up your own plant. Kasi in the case of NAIA before, MIAA, matagal na issue yan. You can put it up, and then ang magiging... may sarili ka ng planta. May sarili kang planta, ang magiging backup mo na lang yung power, yung franchisee dyan sa area na yan. For example, in the case of Cebu, which is a very busy airport. Okay. You must have your own because you are serving both the military and the civilian requirements. Okay. Doon. Iba-iba requirements ng airport. In other words, the airports must have their own. Hindi kayo pwedeng umasa sa grid sa labas. You cannot, for example, sa NAIA, backup mo yun. Grid ng Parañaque, Las Piñas, yung south na yun. Backup mo siya. Pero kailangan meron ka sarili. Ang cost daw nung power outage, sabi ni Eric Ines. Yes. Si Eric Ines po is the GM of NIA. MIAA. Yes. Yung MIAA, yan na ngayon ang regulator. Okay. In other words, what the MWSS is to the water companies. Ito pong MIAA is to NNIC. To the new NAIA Infrastructure Corporation. Yes. NNIC. Ganyan din sa Cebu. Okay. Ang sabi po ni Eric Ines, nagkaroon daw ng tripping yung Meralco. Yun. Kaya affected yung tatlong terminal. Okay. Pero ang sinasabi ni Vince Dizon, oo nga, pero gusto ko pag merong tripping, immediate ang pagbalik ng kuryente. 5 minutes is immediate, by the way. No, mabilis yun, Mabilis siya. Di raw It's not acceptable to Vince. Mataas ang bar ni Secretary Vince. Mataas. What is his bar? What is the basis for that bar? Immediate yan, bro. Wala, less than 2 minutes. Anong basis? What is the basis Parang of yung that napapanood bar? mo sa mga pelikula. Hindi nga mahanap nga ng galit Misdeal Misdeal. There is no... Baka may mission na i-misdeal. Hindi, halimbawa, itong Macro Asia, alam niyo naman kung ano yung Macro Asia, di ba?
Yan po ang nag-lease ng lupa na ginagamit ng Lufthansa. Yes, technique. Technique. Malaki-laki yan. Partner Malaki-laking area yan. Yes. Ang gusto ni Vince Dizon ngayon, humahanap siya ng... Kasi kasama po yan doon sa bidding terms na itataas ang lease rental dahil napansin po ng ADB, ang ADB ang nag-recommend ng bagong rates. Ang ADB rin ang nagmi-misdeal. Ang gusto mag-misdeal ngayon. Dati. Misdeal din. Oo. Kasi ibang kanilang gusto eh. Na manalo. Na manalo eh. Ayun. Yung ADB. Ngayon, yung bagong rates na yun ay pinatutupad ngayon. Kasi nga, ano ba itong PADC, parang Jonathan? Yan yung Philippine Aerospace Development Aerospace Good morning. Development Corporation. Ayusin natin. Okay. Tayong, Na ang ano bisita. nito, Mm. ito po yung may-ari ng mga lupa dyan sa airport. Part of it. Part of the... Yung mga pinalilis sa mga, halimbawa, Cebu Pac, yung Lufthansa Techniques. Yung Lufthansa Techniques kasi, ang nag-lease ng lupa ay yung Macro Asia. Ang 23 hectares yan. Ang rental po ng Macro Asia, 60 pesos per square meter per month. Mas matindi yung Cebu Pacific. 20 centavos per square meter. Ginalingan ha, layon na. Tsaka Gusto ko, grabe zonal under the value new dyan, terms, oh. gustong itaas yan ng gobyerno as recommended by the ADB. Yung sa Macro Asia, yung 60 pesos per square meter, gagawing 700. Yung 20 centavos ng Cebu Pacific, gagawing 100. Mura pa rin yun actually. Oh, pero umaangal pa ngayon ang Lufthansa. Nagsalita ito si Secretary Dizon. Hahanapan niya raw ng paraan. Oo. Anong paraan na ihahanap mo? Gusto ko kung anong market price doon. Hindi. Yung 700 per square meter a month, ganun kalaking business. Kanya lang malaki yung lupa na nire-rent nila, 23. Kailangan ba 23 hectares for aircraft maintenance? Yep. Alam Hindi mo, kasi yung Macro Asia, kasama doon yung mga catering. nandun before sa they kanila. come out with any kind of statements regarding mga ganyan, pag-aralan ninyo. Pag-aralan yan. muna dapat. Ay, mag-i-statement kayo, wala naman kayong basis. Anong standard in other countries? Because if you're talking about that particular area, what is it in that area na nagganyan ang naging lease? Ganon din yung sa sa Cebu Pacific. Yung Cebu Pacific, pwede pang talagang kasi it's an administrative office. It's an administrative area. Yung sa Lufthansa Technique is a technical area. Merong aircraft maintenance, meron yung catering, yung ganon. It's a technical kind of thing. It's doon sa kabila, administrative yun. Yun ang talagang dapat nawalain. Na Yung administrative yan. mawala na. Oo. Yung Lufthansa, Yun ang pwede mong ilipat. Ilipat yung mo doon sa Lufthansa kabila. acceptable Pero pa. yung technical and Mahirap yun ha. logistics. Saan mo kasi ang pwede mo na lang paglipatan diyan, yun doon sa SM. Clark. Hindi. Merong kabila kasi yung dating yung Ang mga warehouse na ngayon yun eh. Hindi, meron. Meron yun. Yung Golden something na SM. SM Gold. Kasi yung dati, yan yung casino. Sa kabila yun ha. Yan nga, sa casino. Yung Pero Fiesta. kundo na yun ha. Ha? Mga kundo Hindi. na yun. Oo Mga nga. high Pero end. you're talking, administrative building nga yung Cebu eh. Yung Cebu Pacific does not have any kind of technical in that particular area. Ilagay mo doon. Kunin mo yun. Yung area na Yun yun. ang gawin Lufthansa. Hindi. Ayun ang gawing Cebu, Cebu Pacific. Pacific. Kasi yun, Hindi, pero yung rental na 60 pesos per month malaki yan ha. per square meter. Malaki yung area na yun. Because that is also a controversial sale. Yung area na yan. Hindi ba- Because hindi. public land yun. Anong paraan ang pwedeng gawin ni Vince Dizon ngayon para wag na sundin yung terms of ng bidding na itaas yung rental? Nakalagay yun sa terms eh. Paano niyang iiwasan ngayon yung kontrata na yun? Hindi, ang pwede niyang gawin dyan yung ginagawa ni Patrick T. Na ginagawa rin ng lahat Na, ng mga regulator.
Ginagawa nila yun. Demalanta, etc. Provisional, etc. Ito yan, increase over a period of ganito. Provisional muna. Over a period of ganitong 5 years, 15 years, whatever. Marirecoup mo rin yan over a period. And then later on, pwede na kayong unti-unti. Magiging permanente na yan. No? Well, that is a Provisional Solomonic naman. decision. Okay, Provisional. Provisional. Para tumahimik lahat. Okay. Kasi, halimbawa, 700, Provisional din yung increase. yung increases, halimbawa 700, you can work that out. I-spread out mo. Spread out mo. Spread out. Yung ganong klase. That's the way to do it. Parang And tubig until at such time kuryente na nga. pwede mo na ilipat. And then, what are you going to do with those particular areas? Yun ang pang issue. Because, hindi naman issue lang ito ng paglilipat eh. At saka yung rent eh. What are you going to do with those areas? What are you going to, what? Anong gagawin mo dun? Well, ang nadinig ko, yung Lufthansa, kung aalis daw, kasi ang threat nila, aalis na kami. In-increase nyo yung rental. Ang nadinig ko, meron na raw gustong pumalit. Precisely. Ayan na. Ganun din. Yan na, Aircraft Willing. maintenance. Oo. But willing to pay the new Hindi lease rates. babay Lufthansa na. Ha? Babay Lufthansa na. No, you cannot do that. Hindi pwede. Kasi May mga marami leases ibang yan. factors eh. Marami silang eroplano na nire-rent ng PAL tsaka ng... Okay. Hindi, tsaka baka si Hindi. Vince Dizon baka nakausap na eh. Precisely, yun na nga, before you come out with those kind of suggestions. Hindi, basta Take a na look si at all of Larry, Walang sa ano. ginagamit yung mga aircraft Take nila a- nung take ibang a look na at your airlines contracts. doon, no? Okay. Take a look at your contracts first. Ang daming mong pwedeng tignan in the case. Transportation ito. We are talking about transportation. There are a lot of those things that are available for purposes, if you want to take a look at the leases, if you want to take a look at the purpose for which these particular areas are going to be used. Maraming Hindi trabaho mo si pa nga nabibigay Secretary yun eh. Vince. What are you going to do with it? And then kasi kailangan, naintindihan ko rin si Vince Dizon, kailangan magpalabas. Oo nga, magpalabas ka ng totoo. Kasi Bagong-bago, araw-araw may mga sinasabi siyang medyo... Stamping his mark, his brand. Hindi ba? yes, but that is not the way. Ay, ako lang pare, you are taking, Maling comms ka mo. you are taking over. Pabigla-bigla. You are taking- Kagaya na lang dun sa You are taking over. RFID. You are taking over a huge bureaucracy. Diba? There are a lot of issues in each and every sector of that Bagay, tama yung bureaucracy. At napaka-controversial. Napaka-controversial Hindi lang issue eh. Basta eh. Controversial. Controversial na issues. Anything that you do can actually impact on a lot of other things. And anything you say. And actually, anything you say can... Okay. So sabi ang ito lang yung punto. Bago mga public statements Yes, na ganyan yes. that can inflame or that can yung parang nagiging rabble-rousing. Yes. Oo. Yeah, yun lang po Dapat yung yan gusto natin consultation ng lahat ng stakeholders muna bago mag-issue ng policy statement. iwasan. Because it will become policy. Yes. It becomes policy. The way you say Hindi, tsaka your word against Yes. against other people's word. Dapat consultation Pagkatapos, kung kakainin mo pa yung sinabi mo ngayon. hindi, tapos ka na. Next time. Next, Ah. tapos ka. Wala ka naman naniniwala sa'yo. Precise. So, ang advice lang natin, Hindi pa nangyayari sa Take it kanya. easy. Ang daming announcements. pag-aralan ng husto. Take it easy. Ipatawag. Have a juicy. Kamukaya. Yan. Anong juicy? Juicy fruit. Medyo magano ka muna. Kamukha yung 5 minutes unacceptable. Yan. Kakagulat Oo. Alam niya na long standing yung problema na yan. Oo. Yung Brown at Sanaya because of technical. Mali ang design talaga. Oo. Nasabi nga ni Jonat, bawat airport kailangan may sarili ka ng power source. Oo. Yes. Tapos Titirahin mo. 5 minutes is unacceptable. Paano yan? Kaya suppose brand Alam mo- building as a mover and a shaker hindi ganun Hindi kadali kailangan lang. kasi matapang ang dating, Jonat. Yun ang inaano niya. Alam mo, yun ang pare, ginagawa dapat, ni there is- Secretary Vince. Tigasin. Ko lang, There is- Tigasin. Ito yan. There is a time for everything. Okay. Okay? Bakit hindi mo tirahin yung tungkol sa everyday, Ito, everyday. May mga nababangga, may mga namamatay, land transport. Ba't hindi yun muna kung gusto mo Pinatatawag naman ni LTO lahat ng owners eh.
Sus, yun naman wala. mover and shaker rin. Salt Ito shaker ba yung isa pang hype issue rin. nito? Yun daw Uy, po. teka, good morning muna. Good morning muna. Good morning. Hindi natin binabati. Good morning. Good morning. Good Mga morning, sir. taga-subaybay ng Karambola, magandang umaga sa inyong lahat. Ito po si Attorney, our Secretary, Larry Larry Gadon. Gadon. Larry Kidlat, kaibigan ng lahat. Yan. Ayan, ganun, oo. Yung kasi merong proposal, yung mga turboprop aircraft, ilipat na para ma-decongest ang NAIA. Yan. Okay. Sa March 30 raw. Ngayon, with the new Transport Secretary, i-review yan. Okay. Kasi nakaka-istorbo pa yung mga turboprop na yon, pero meron ng bagong secretary, i-review yung transfer ng mga turboprop. Pero Yung mga turboprop, isipan yan din nila kung saan ita-transfer kasi mga nagbabayad din ng renta yung mga yan eh. Hindi, tsaka yung mga passengers nun. Oo. Paano ang connectivity ng mga yan? Kasi maraming Maraming feeder routes yan eh. May mga feeder routes na talagang pamprobinsya yun eh. Oo. Hindi pinupuntahan ng mga major Ng mga Oo, main, hindi pinupuntahan ng mga mga main jet, na airlines. Ang problema niya, ang laki na naman ng tumataas ng gusto ang traffic, ang passenger. Kaya nga, paano? Nang NAIA. Kahit na advance ka ng advance sa iyong rehabilitation niya. Kasi, Ma-overtake ka. Overtake ka pa rin ng ano. Whether lalo we like pa. it or not, we really need a new airport. Totoo We yan. really need a new airport. Pero kailangan din gawing efficient to habang naghihintay tayo doon sa bago. Actually, yung the need for the new airport is 30 years ago pa yan eh. Hindi panahon pa ni Berara. Well, Marcos Yeah, yun. 30 years nga. Sinasabi niya na Nakukulangin na naghahanap talaga. na sila ng bagong location. Area, Na-overcome lang sila noong 86. Otherwise, mayroon na yan. Otherwise, mayroon na talaga. Mamaya po, babalik tayo. Pag-uusapan naman natin kung anong gusto nyo pag-usapan namin. 8:30 na ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, tuwing umaga. Karambola. Balik tayo, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jordan De La Cruz, Joel Laksamana. At nandito po si Larry Kidlat. Kaibigan ng lahat. Larry, Secretary Larry Gadon, good morning sa inyo lahat. Ako po si Conrad Banal, good morning. Happy morning. birthday uli, Father Francis Lucas. Hoy! Kumusta si Father? Father! Father! Huwag ka na magpadala ng pansit. Meron na si Pupunta na lang kami dyan sa Lucena. Nasa Lucena ba si Father? Well, dati niyang parish yan. Pero hanggang ngayon, kumbaga, yan ang ano niya. He fell in love with the place. Yeah. Maayos Hanggang naman, ngayon, nasa puso niya. maayos naman talaga ang Lucena. Good morning, Lucena. Good Governor morning. Dr. Helen Tan ng Quezon. Uy! Saka yung mga kaibigan natin sa coconut industry dyan sa Quezon, malakas ha. Aha. Malakas ang Quezon pagdating dyan. At siyempre, yung mga kaibigan natin sa mga island provinces, si Governor Joseph Coa ng Catanduanes, sana maayos-ayos na doon. Ayan. Ang tindi ng tama ng Catanduanes ng mga bagyo. Oo, nung mga nakaraang taon. Puro sunod-sunod na bagyo. Yeah. Catanduanes daw. Matindi ang Pati infrastructure na sila. infrastructure, like Mga schools. schools, lahat. Isipin mo pa yung mga agriculture doon. Lalo na, matindi ang... Mahirap na probinsya yung Catanduanes, Catanduanes, di ba? yes. Isa po yan sa mga, naalala ko nung pinupuntahan na, pero meron state university. Meron. Halos lahat ng probinsya kasi may state universities or Hindi colleges. yung doon pa, panahon pa ni Corpus. Meron. Panahon pa ni College yun FM. dati. At ngayon, kaya nga sila dating Rex Secretary. Oo, ng Department of Education. Dex pa nun. Kaya And then, nasabi ko Dex. alam mo, there is a brewing thing that we have to take a look at, and I hope the Office of the President will take a serious look at this thing. I understand na Haji Murad
the Chief Minister of BARM has been replaced. Oo nga, lumabas na Ngayon, yan. I hope they will seriously take a look at this all over again. Kasi, that is our commitment to the Central Committee of the MILF. Kaya nagkaroon ng BARM na workout because that was one of the peace agreements. And they have a 5-year term. 5-year term. That will end on June. March lang ngayon, then another 2.5, 3 months, ano ba naman yung pagbigyan mo? Hinantay na lang. Tapusin mo na yung term niya. So, umaangal ba ngayon yung mga taga ron? Hindi naman. Well, hindi. Siyempre may kagulo. OIC capacity yun kasi nga hinihintay yung eleksyon. May kaguluhan ng konti. And then, pero ang ginawa ng Central Committee, to their credit, ng Central Committee ng MILF, sinabihan nila yung papalit sa kanya, si Sammy Gambar. Now, the Governor of Maguindanao Norte. Pero sabi ni Claire Castro, yun daw pong ginawa, yung leadership transition sa BARM is not expected to result in any unrest. We are not talking about the goddamn unrest. We are talking about the manner by which you work it out. Diba? It's not about the unrest. It's about how you are going to carry out your relationship with people and with institutions. Okay. We are not talking about unrest. Wala namang magkakaroon ng unrest. Dapat more sinabi ni Secretary Claire, continuity. Hindi. We want to, ang gawin dyan, there is a term. You have to understand what the whole goddamn... Meron kasi rules. Meron. Ang Palace Press Officer kasi natin ngayon, medyo opinionated eh. Oo. Opinion. For so long na time kasi, talagang opinionated siya. Hindi. Ano yan? Hindi pwede yun eh. I just want to go back to this thing because kaya nga nagkaroon ng there was a smooth transition to the BARM from ARM precisely because it was properly calibrated. And that calibration involves putting up an interim government, parliament in that area with the chief minister with a term of 5 years. Yan ang arrangement eh. And that 5 years ends June. What is 3 months? Diba? Kaya, ngayon, ang ginawa ng Central Committee ng MILF, sinabihan nila yung papalit, who is also a member of the Central Committee. Ang balita ko kahapon, sinabihan siya. May meeting ang Central Committee. Okay. Sabi ng Central Committee, you better go to Malacanang and explain the whole thing. Diba? And then request that this particular transition be up to June when the term ends of everybody. Kasi ang nangyari dyan, hindi lang yung Chief Minister ang pinilitan eh. Nagpalit din ng mga members of Parliament. Ayun. So, medyo may gulo ng konti. So, sinabihan siya. Kumbaga, hindi elected ba? Yung naging... Hindi, mga appointed na nga eh. Appointed na. For 3 terms. For 3 months. And then, mag-October kasi may election eh. What is your point, di ba? Kaya hindi siya pinasama. Ang balita ko, si Sammy Gambar, he's a member of Sammy Gambar po is Abdul Ramot Makakwa, who is the acting governor. Pero ang palayo niya, Sammy Gambar. He is the chief of staff of the MILF forces. Ang pinalitan niya si Ahod Ibrahim. Also Murad. known as Al-Hajj Murad. Okay, yun po yung sinasabi ni Jonathan. Ngayon, sinabihan siya, and this is good for the MILF. Sinabihan siya, you better go back to Malacanang and tell them the implications of this thing. Hindi siya pinasama sa Central Committee meeting, pare. Ganun. You So, really, come back. May backlash. Hindi katanggap-tanggap. Ito tanong ko, Jonathan. Within the Central Committee. Sino nag-recommend kay President? Kasi nagsasalita po ngayon yung si Galvez. Si Galvez. Sila nagsasalita. So, I presume. Sila. Sa kanila galing yun. Rekomendasyon na ganyan na mangyayari. Nagkagulot. May konting Hindi ako well informed sa bagay na yan. Ngayon, ito dapat pala inalam ko. sinabihan siya. Ito ang aking information. Sinabihan siya, you cannot join the Central Committee meeting. Nag-Central Committee meeting ng MILF. Until you get to Malacanang and inform them ganito. You can come back and then talk to us. Ibig mo sabihin, nagdesisyon based on wrong information? No.
nagdesisyon based on their own calculations. Ayan. Political calculations na how to work Ang it out. sinasabi ni Parin Jonat, ang sinasabi ngayon ni Secretary Galvez, kailangan daw suportahan ng Bangsamoro ang new leadership. Ay, yan nga ang problema niyan eh. You cannot Impose. impose that na. No, ano. para Force ka it down their throats. Para ka na rin yung For the success of the peace agreement, okay, we place our trust in Chief Makakua. Ayan. There's no question that we are going to put our trust on them. Kasi sila ngayon. But let them work it out in the electoral processes because there is an ongoing, as a matter of fact, if you are going to be very strict about it and the COMELEC can impose this, if you are going to be very strict about it, you cannot come out with these replacements. Parang nagkaroon ng color, Jonat, kasi may forthcoming, the first elections ng parliament representatives. So, BARB. Ang BARB, di ba? Dalawa yan. Cancel pinospone. There are two things that are happening right now. One, there is an ongoing campaign for the elections local. Because the BARM will be participating in the local elections. Sami, the Sami Gambar is the acting governor right now, the governor of Maguindanao Norte. Ang kalaban niya sa Maguindanao Norte is Teng Magudadato. Okay. Bugbugan yun. Madugo election niya. So may color etong pagtanggal sa kanya. At pag-appoint ng replacement immediately. Because of the local elections. And then later on, because of the October parliamentary election. So, the first ever. Kaya nagkakaroon ng ganyan. Hindi naman maganda para kay Presidente. Ako lang Ang sama ng image Ang kasi sama ng na 3 dating. months to go. 3 months to- Tatanggalin mo yung tao. Parang mo sinabi, mali, hindi pwede yan eh. Kumakandidato pala ng naging 4 and 3/4 years ka na na nando doon. Sayang, What? may 3 months. And what I mean is, may mga ganyan na moves. So may, ano yan, it leaves a bad But taste taste in the mouth. yes. As far as the present leadership in the BARM, di ba? 3 months to go, parang ano pinalalabas no? Sama ng public image. Sama ng dating pati in the case of the MILF and Haji Murad. Sinong nagsubo kaya sa president? Si Galvez. I'm so interested. Definitely. Hindi, siya ngayon nagsasalita. Kaya nga. Siya nagre-release ng mga statements regarding this trouble. He has to release his statements because siya ang author. Kasama siya. Na Bata nila yan. kinakampihan naman siya ni Claire. Okay. Dahil Siyempre, wala naman daw unrest. we are not talking about the unrest. We are talking about some other things. There's It's the acceptance of it's the manner by which you do things. leadership. Yan na sinasabi natin palagi. May mga there are certain things that have to be worked out. And will that affect the elections? It can. I think so, yes. It can. It can affect. It will, definitely. Definitely may effect yan sa elections kasi po mga kandidato yung involved dyan sa leadership. Mainit ang dyan mainit ang dyan sa workout. Dyan, lalo na yung BARM na yan. And lalo na in that area, Maguindanao. As a matter of fact kasi, yung issue tungkol kay Sami Gambar, nagkaroon na ng issue yan Because di ba dinivide ang Maguindanao into Maguindanao Norte and Maguindanao Sur. Okay. There was a vice governor of the original Maguindanao. The governor is Bay Mariam Magundadato, who is the wife of then Governor Teng Magundadato. And there was a vice governor. Okay. Yung vice governor ay Mastura. Siyempre, originally, ang iniisip ng mga yan, pag nagkaroon ng division, ang mag-take over dun sa isa, kung ano man pipiliin ng governor, yung kabila, yung vice governor, elected siya. Pumasok si Makakua, pinasok nila. Ay din pumunta sa Supreme Court yan, It was a case. So may history na May sila. history sila. Tapos yan pa ang pipiliin mo to replace, hindi ba? You are putting in Kumbaga, place. meron na silang dating May lamat na, alitan. may lamat May yan. alitan na dati.
Tapos yung kalaban nito, yung pa ang pipiliin mo, para to, ay magulo nga. I don't think napag-isipan niya. May potential na ganun. O may kinakampihan. Meron talaga. Meron talaga. Ayun ang dating po Sina dyan. Galvez. Oo, may kinakampihan. Meron. Kami sila Secretary Galvez may They have their own plans. They have their own plans. No, but it's Pero already... masama ang dating yung thread pa diretso kay Presidente. Siyempre. Siyempre, ang latay niya. Latay. Natin yan sa kanya. Maski ano sabihin ni Claire, walang unrest and everything. Hindi yun ang question dyan. By the way, sa mga taga-subaybay natin, meron dito mga avid defender ni Secretary Claire. Okay, naintindihan namin, pero huwag nyo naman i-all caps lahat ng comments nyo. Nakukuha namin yung mensahe. Ayos. Hindi, bayad dyan. Bayad ba to? Siya daw ang best for PCO eh. Sabi nino. May defender dito eh. So, Eh, pero huwag mo i-all caps. Ang ano eh. Tinira na nga ni Senate President. Tinira na ba? Mag-ingat-ingat naman kayo sa pagsasalita. You're not speaking for the President. Bataan ni Secretary Claire to. Sige. Bakit? Pero huwag nyo nang i-all caps kasi ang sama ng... Hindi, tsaka it's not an issue of unrest. It's an Hindi siya issue PCO secretary. Hindi. undersecretary. Press officer. Press officer. Press officer. Malacanang press Hindi siya officer. spokes. No, she's not. hindi. She's Wala not kanyang even the press spokes. officer. Walang Press officer. spokes. Kaya Walang hindi spokes ka si BBM. kaya wala ka opinion eh. Oo. Kaya you can only Dapat kung deal ano with lang facts. yun lang. Yun lang. Hindi ka pwedeng... Actually, nakaschedule ako ng interview dyan kay Yusek Claire Castro. Dahil na... Si Claire kasi vlogger nung, at saka... nung vlogger pa siya, meron siya mga negative na mga sinabi sa akin. So, kasi hindi naman niya ako kilala talaga. So, ngayon... ano mga negative? Sobrang gwapo mo, gano'n. Oo, ganyan. Ay. Dahil daw sobrang gwapo ako, hindi daw ako bagay na sekretary. Ay, mga Dapat gano'n. Daw artista daw ka. ako. Ay, yun. Yun yung sinasabi niya. Eh, mali. Ano daw ginagawa ko sa Malacanang at hindi daw ako nababagay doon dahil bagay daw ako doon sa ABS-CBN, Mga GMA7, TV5. Hindi, ang uso, di ba, yung artista, nagiging politiko. Oo. Ay, ikaw kauna-ano yung politiko, magiging artista. Oo, yun yung suggestion At least niya. pioneering ka. Oo. Ayun ang suggestion niya sa'yo. Na hindi ka na nagpa-interview. Pero i-schedule namin yung interview. Hindi, may problema ang comms You're sa on the same presidente. team. Sa Pare, totoo lang. you have Asama to, ng dating. Oo. Oo. Siguro dapat i-guide lang siya. Oo. Patahimikin lang muna. Oo. Huwag lahat ng issue nakasawsaw. Oo. Ito, sabi po Tsaka ng the more comedy, you say, sorry yung there's no restiveness, ano sabi mo, restiveness? no unrest. No unrest. The more you say that, the more naaasahan. Nagkakaroon ng naiinis yung tao. Lalo naiinis yung Actually. nasa bar. Kaya nga, naiinis lalo. Wala namang unrest eh. No. It So, must, that's the point. it Kaya, must be clear. sino ka para sabihin walang unrest? Baka ganunin ka pa. Dapat yun. Because of this, walang unrest ngayon. Oo. Somewhere in the future, baka di ba? Yun ang problema dyan. Ngayon, gusto mo pala ng arrest, ay dito na. Ayan. Hindi, siguro lang, I-research ko, makikita ko dapat si lang Berber ay Budes mabigyan lang siya ng guidelines na number one is you do not speak for the president because the president has no spokesperson. Hindi, amateurish talaga yung And comms ng presidente. Sa totoo lang. hintayin niya yung mga policy guidelines before Ngayon po, sabi ng COMELEC, extended daw hanggang March 17. You have 6 more days for the local absentee voting registration. Ano, sino po ba yan? Yung mga constant travelers sa trabaho nila. Sino yung mga yan? Military, police, media, salesman. Okay? Yan yung mga yung mga extension local. workers. Oo, local. Hindi pa ito yung nasa abroad. Election day, wala ka doon sa inyo. Paano ka boboto? Paano ka boboto? Yan. Gusto mong bumoto. Kailangan mo magparehistro. Based on your schedule, kung saan ka at the time tataon yung election day. So, in-extend po ng COMELEC yan hanggang March 17. Ano ibig sabihin yan? Hanggang Lunes po. Last day sa Lunes. Kaya marami pang panahon para mag-rehistro kayo. Yan naman ay online naman yan eh. Nga pala, ito si Chairman. Dapat po kahapon ng deadline eh. In-extend by 1 week. Ano si Chairman?
Si Chairman George Garcia ang magiging panauhin ko doon sa aking TV show. Maganda. Naku, ang daming tanong Sa dyan. Friday. Dyan. Napakarami ko na nga itatanong eh. Kasi ano ba talaga, hindi pa nalilinaw yung kontrata sa Miru? Oo. Ano na nga ba isa talaga sa yan? That's the nub of it. Oo. Oo. Ngayon, ang dami assurance coming from him. Oo. Ang dami dinidisqualify. Samantalang ngayon, di pa napapaliwanag talaga ano ba talaga yung kontrata with Meru. Oo. Bakit nakapasok yung Meru, tapos dinisqualify yung... yan ang Smartmatic. issue eh. Oo. Dinisqualify yung Smartmatic, sabi ng Supreme Court, hindi dapat ginawa yun. Marami kasing pagkakamali ang Smartmatic eh. Kaya talagang dinisqualify. Pero Dahil sabi na- ng Supreme Court, yun mali. Yun din naman ako, I don't agree with the Supreme Court when it comes to the choice of Yung sabihin, the bayad. provider. Hindi, kasi wala namang technical knowledge ang Supreme Court para magsalita na mali yung ginawa ng COMELEC. Una-una, lahat ng mga agencies may kanya-kanyang expertise. Unless there is a question of law, tsaka lang pwedeng pumasok ang Supreme Court. When it comes to the choices, kung sino yung bidder na naman nanalo, walang pakialam dapat sa Supreme Court yan. Ibig mo sabihin, nagsiset ng President ang Supreme Court na, itong gumawa ng eskwelahan dito, dapat disqualified yan or hindi disqualified. Sila gumawa na ng yung building agency dito, mo. ano yan, wala naman silang expertise dyan eh. Di ba, walang iniwan yan. Yung, lahat yan dumadaan din sa process of bidding. Naalala mo yung case nung Formoso, yung petrochemical. Oo. 'Di ba? Ang pinag-uusapan doon, magi-invest dito yung malaking petrochemical company sa Taiwan. Magtatayo sila ng planta rito. Oo. At that time kasi, yung petrochemical, yan ang ginagamit na raw material to produce packaging. Yes, plastics. And everything. packaging. So, ang laking bagay nun sa local talaga. products. Oo. Ay, nag-aaway yung mga kung sa Bataan ba Oo, o kung sa saan yun. Batangas. Oo. Yung lokasyon. Gusto nung Ang company. gusto nung company sa Batangas. Oo, kasi nga naman... Dinimanda ngayon ng politiko sa Bataan, sabi, dapat sa Bataan yan. Oo. Para rin yan. Kagaya nun, it's a Nag-decide business ng Supreme decision. Court, sinabi- Maling-mali ang Supreme Court. Sabi niya, hindi, sa Bataan yan. Para rin yan. Kagaya niyan. Para, Yan ang sinasabi ko eh. para rin yan yung Manila Hotel. Manila Hotel din. patrimony. I was going to Original. mention that. Manila Hotel. It's a choice between it's a business decision of the investor. So hindi dapat sila utusan kung saan nila gusto. Ang problema There kasi, are- under the Constitution, Sila yung final arbiter. sila yung final arbiter. Kasi yung wala economic, namang question of law yung, dun eh. yung economic provisions, ang Oo. esinite kasi, nung Bataan, Oo. yung economic provision sa Constitution. Constitution. Kapag Constitution ang pinag-usapan, Supreme Court. Therefore, ang sinasabi noon ng mga businessmen, tanggalin na natin yan. Yung economic provisions. Yes, tanggalin na sa Constitution. Kasi nagdi-decision ng Supreme Court na Mali-mali. mga management. Oo. Or yung decision sa Taguig Economic at decision. Makati. I mean, Yan. ano yan? Yung sinabi ni Masalimuot Jonah. yan. No? Yung Manila Manila Hotel, Hotel. ang Manila nangyari Hotel. dyan, nagbidding. Nagbidding yan. Oo. Nanalo Ang yung Malaysia. nanalo, Malaysia. Oo. Emilio Yap of the Bulletin Invoked yung invoked patrimony. Nasa Constitution daw, national patrimony. Oo. And the Supreme Court ruled, tama ka. Hindi pwede mapunta sa Malaysia niya. Dapat sa iyo mapunta. It just showed that Supreme Wala. Court at that time was old-fashioned, was cognizant of the heritage. Mga Hindi, ganun. Baka yung bagong Supreme Court Ako, Did din not show any such I thing. did not. It did not. ang Supreme Court, Suspicion doon, puro bayad. ang Supreme Court, meron din marami rin silang pagkakamali eh. Marami. Example na lang ito ha. Noong merong lumabas na video na minumura ko raw si Raisa Robles, na hindi naman ako ang nag-upload, hindi ako ang may Ikaw, kagagawa. sa iyo binanatan. Suspended agad ako. Wala man lang, please explain why you should be why you should Wala, not be basta suspended. ikaw, suspended Basta ka. suspended ka. And then, one day before I was appointed by President Marcos, Disbarred. disbarred. Oh.
May 1 year na. For a very simple Ay, infraction, May vendetta talaga. meron sila agad sa'yo. 1 year na suspension. Kasi binabanatan mo si... Oo, may vendetta. Oo, Si Marivic Oh, Leonel. my God! Yan! Talaga nagagalit sila. Eto na lang ha. Marvic. Marvic. Mario Victor. Isipin mo na lang ito ha. Isipin mo na lang ito. Si Sarah na napak ng sheriff na nag-i-implement lang ng order. Na hindi man lang siya sinuspinde, hindi rin dinisbar. Tapos nagmura sa narinig ng milyong Pilipino, minumura niya si BBM. Buong mundo. And yet, hindi naman siya sinuspinde. Threatening to kill. Threatening to kill. Hindi pa rin siya sinuspinde. Ngayon, balita. Tapos, ako, sabi ng Supreme Court, meron kang video in-upload mo. Sabi ko, hindi nga ako nag-upload niyan. Meron na nga dismissal yung case na yan. Dinismiss yan ng City Prosecution Office. Sino ba nag-upload nun? Sila Raisa rin. Raisa, Espinosa. Yan ang sinasabi ko eh. Sinasabi ko sa'yo. Dapat At saka away namin yun. Yung pagiging magandang lalaki. Relax ka lang. Relax ka Hindi, lang. ang totoo niyan, may galit talaga sa akin Napapansin ng ka Supreme talaga Court. Papansinin ka. Napapansin. Lalo na pag sinusuot mo yung ano mo. Tapos ito pa. Yeah. Yan. Ito. Yan. Ayan. Yan. Man in black. Ito pa. Si former President Rodrigo Roa Duterte, even in national media, kahit sa events, katakot-takot, libu-libong pagmumura ang ginawa. Katakot-takot na putang ina niyo minumura niya. And yet, hindi naman siya sinususpinde. Presidente yun eh. Yun na nga. Di ibig sabihin, unfair and bias itong Supreme Court. Anti-po. Hindi naman guwapo si Pia. Ikaw naman eh. Hindi mo naiintindihan yun eh. Ngayon, talagang, wag mo nang ano yun yan. Meron nga dyan, ito, mga justices ito yung kanyang position in one ruling. Babalik na rin niya sarili niya. Yun. Ilang beses na nangyari yan. Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, tuwing umaga. Karambola, karambola, sa DWIC 882. Balik tayo, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Baral. Ito si Larry Kidlat, kaibigan ng lahat. At kasama pa rin natin Jonathan De La Cruz at Joel Lacsamana. Good morning sa iyo, pare. Good morning. Balikan ko lang yung issue po ng elections. Okay? Total, nandito si Larry Kidlat eh. Yung problema daw ng COMELEC ay yung vote buying. Oo nga. Ngayon, Talaga, ang napakahirap sinabi niya. po nila, ang hiling ng COMELEC ay humihingi daw sila ng tulong sa BSP na i-deny daw yung pagpapalit ng pera. Oo. Na kasi ang mga kailangan dyan 100, 200. Oo. Mura lang ba ang vote buying ngayon? 100, 200? Hindi 3 to 5,000 na. Bakit ganito ang sinasabi ni at saka, George Garcia? Alam mo ang sabi niya, wag daw yung yun daw central bank. Wag nang entertainment, yung nagpapapalit, nagpapa-breakdown na humihingi ng mga tigo 100, tigto 200. Ay hindi siguro alam ni Chairman George Garcia. May issue nga dalawa eh. Number 1, paano mo i-implement yun? Oo eh. Number Hindi. 2, hindi na ata 100, 200 na lang. Wala nang ganun ngayon. Pinakamababa na 300 ay 3,000. Oh, wow. Kasi ang ganitong Ang laki ng technique yan ginagastos ng mga kandidato. ang laki. Ganito yan eh. Ang isang botante, nabibigyan niya ng 3,000 to 5,000. Kasi, nagbibigay ang mayor.
Okay. Tapos yung mayor may dalang party list. Yung party list nagko-contribute din. Kasama yun. Oo. Nagbibigay din yung congressman. Yan yung mga command votes. Oo. Yung may mga command votes. Pero yung bibigay din. ordinarong pamigay ba? Yun yung mga ordinaryong pamigay, mga 300 mga ganun. Wala kang kasiguraduhan doon kung iboboto So ka. hindi vote buying yun? Oo. Para sa Sugal Gift lang yun, giving. sugal. Goodwill lang yun, goodwill. Goodwill, Goodwill. sugal. Pero yung alam mo, command votes, yung command meron votes, meron silang bagong technique dyan ngayon. Ano? Gcash na lang yan. Yun na nga ewan ko kung ano tong napumasok sa isip ni Chairman George Garcia. Hindi, lilinawin natin sa kanya. Pero yan, siguro sa mga Hindi politiko, raw iba po pa rin magbibigay ng 1,000, sabi ni George. Oo. Mr. Larry Gadon. Hindi raw nagbibigay ng I 1,000. was about to say, okay yung GCash and all that, pero iba pa rin yung kandidato na... Oo, yung kandidato may mismo. personal tax. Hindi, ang ginagawa niya, Hindi yung mga yata leader, kandidato. Hindi yata, yung mga leader, may leader kanya-kanyang listahan yan, bawat barangay. At sila na yung May command nagdi-disperse. votes yun. Oo. Yung command votes. At yun, kumbaga, they take pride Oo. in that. Okay. Question, sorry. hindi Etong ako barangay politiko. na to, pag sinabi Paano mo... mo na monitor na yung command votes ay talagang... Pagdating ng boto. At saka, kasi meron diyang mga... Kasi mathematics yan na minsan naguguluhan ako kung... Meron talagang mga kagaya niya, yung mayor. 3 times na siyang nakaupo. Pag end ng term niya, yung asawa naman niya. Tapos ng asawa niya, babalik yung mayor. Pagkatapos nung... Parang Makati, magiging yung anak Yung naman. anak naman. Halata ay alam mo na may command vote. Kaya nila. Kaya nila mag-deliver. Ayan. So yung mga ganyan, Paano mo masusolusyonan yan? Ba't ano bang kailangan solusyonan? Sabi kasi ni George yung vote Garcia, buying. para daw maiwasan ang vote buying, ang BSP kailangan tumulong sa Magiging- Huwag magpapalit magpapalit ng muna ng maliliit na bills. Kasalanan pa kayo ng BSP, walang yan naman yan. Imagine the foresight ni Tigwa George 100. Garcia. Wag daw ang BSP. say Paano, eto tanong ko, paano i-implement ng BSP? Oo nga Sige nga, pwede mo ba sabihin yung bangko, wag kayo magre-release ng 100, 200. Paano yung mga nagtitinda sa palengke? Hindi lang yun Saan sila kuha ng panukli? Paano yung ATM. Yung ATM hindi naman libo-libo lang na withdraw mo. Hindi ko nga alam kung saan kumukuha ng ano tong... Hindi siguro. Hindi lang na-realize disruptor si din George. yata si George Pare-pareho. Garcia. Napasukan na rin ng ibang comms yan Yata. ganon? Baka ganon. Baka ganon. Okay. Nag-ala Claire Castro na rin. Nagala kung ano, halos lahat ng bureaucracy, ganun na Yung mga comms nila, parang hindi... Ang kasabi niya, ang kanyang deklarasyon na award-winning, yung vote buying babalik sa cash. Kasi daw na in-expose niya na yung paggamit ng e-wallets. Oo. Really? Pag in-expose mo, natigil na? Ang hirap kasi. Really na? Really? Actually, ang Gcash hirap, na lang, Pare, ang hirap i-monitor niyan kasi ngayon halos lahat ng tao araw-araw na gumagamit ng e-wallet. Ayan, lahat nga ng transaction. yung vote buying. Kaya ang hirap pare. you cannot determine You will never be unless gago ka na politiko. You will never be able to handle yung yung vote buying. Tanga ka pag nahuli ka. So, babanatan mo. No need for you to even come out if you are from Comelec. You already know. Gusto niya raw ang target niya. At saka isa pa, bumaba daw pare, yung vote ganito. buying. Alam mo, Boss Jonat, Boss Conrad, wala namang politiko siya mismo yung magbibigay. bababa doon at may mga leader na yan na nakalista kung ilan yung tao nila. Ngayon, ganito, halimbawa ako lang, leader ako ng barangay. Leader ka ng mayor sa barangay. Ikaw lang kinakausap ng mayor doon, halimbawa. Okay. Bahala na siya. Ngayon, Yung barangay leader na yung barangay leader, Yun yung mamimigay. yung barangay leader na yon, ibig mo sabihin nagbo-vote buying siya. Hindi naman siya Hindi kumakandidato siya in the first kandidato. place. Number 2, malay mo kung ano yung binibigay niya. Kung tulong sa barangay. Ano yan? Paano yun? Nagpabingko sila doon. Nanalo. What? Pumirma na raw po ang Comelec May ng... bingo. May bingo. Tapos lahat nanalo. Anong kwan? Paano? Pero grabe naman palusot yun. Hindi, pero ibig sabihin ko, ang kanya, magaling Mahirap. pare. magkakanda-pilay-pilay Very creative. Very creative. Very creative. At saka,
hindi mo nahahalata na nangyayari. Hindi, pero ito na ang solusyon. Final solution. Kaya, meron na pong Memorandum of Agreement. Yan. Ayos na. Ang Ang COMELEC ito na at naman saka tayo sa ang memorandum. police. Ayun. Tapos yung mga election watchdogs. Civil society ba? civil Yeah. society. At saka yung mga GCash, mga wallet companies, that they are all deputized by the COMELEC para po matigil daw yung vote buying. Kontra bigay. Yan ang kanilang programa. Well, the intention is very noble and let's Anong just noble hope lang? Let's Meron just na hope memorandum of agreement, pare. Di ba? Maganda intention nila. Para sa akin, At least pag they're tinira doing ka na something. ng memorandum of agreement, mag-ingat ka na. At least they're doing something. Ang hindi maganda rito, ito lang, personal ko to. Baka yung pinambo-vote buying pa, sariling pera pa natin yun. Ako ginawa. Exactly. Binabawi din yan sa ano. Ito sabi Hindi ba? Galing din sa atin yun. Ito sabi ni Alfred. Ano? Sino po ang manguhuli tungkol sa vote buying? Mga pulis? Hawak ni Mayor yung pulis. Yung pulis mismo nagbibigay ng... Siya taga-distribute. Siya taga-distribute. Sobra ka na, hindi. Ang daming paraan yan, bro. Kaya nga may Ay, kaya nga memorandum of agreement. Ayan, si Larry sa tagal na nito sa politika. Ang daming paraan yan. Ang daming paraan. No, kaya sinasabi ko nga, yung mga nahuhuli sa vote buying, tanga yun. Tanga. Tanga ka. Hindi ka marunong. Hindi ka marunong. Ito pa po, denied ang NFA-DA na exempted sila po yung pagbenta raw ng bigas sa LGU. Yes. Kasi natatakot yung NFA Harvest season na. Puno pa yung warehouse nila. So magpapalabas sila. Kailangan nila nilang ibenta mag-unload. yung old stock. Para makabili sila ng bago. Namumroblema sila. Sinong bibili? LGU. Sabi ng COMELEC, hindi pwede. Election ban. Siguro dapat payagan yan. Kasi Dapat exemption. Yes. Exempted talaga dapat. Yan ang isang exemption dapat. Kasi alam mo, ang NFA kasi, ang kanilang namang mission dyan ay yung matulungan yung farmers at makapagbenta ng mura din. At wag mabulok yung bigas. Oo, Pa kayo. Nagkataon lang election Pag may election ba, sabi ng bigas, hindi ako pwede mabulok. Ganun ba yun? That's nature. Wala ka magagawa dyan. Siguro, Payagan nyo na yan. ako mananawagan ako sa COMELEC na yes. payagan yan. Payagan. Exempted naman talaga But yan. it's prohibited under Section 261. Sino gumawa ng rule na yan? Sila Sa rin, COMELEC. di ba? Hindi exempted. Pwede na nilang gawin. Mag-end back sila. And, Manawagan No exception may be given by the Commission to any request covering the issuance, use, or availment of treasury warrants or any device undertaking future delivery of money, goods, or other things of value chargeable against public funds. Payagan nyo na. Payagan yan dapat. Payagan nyo na yan. Ako, nananawagan ako sa COMELEC. Payagan yan. Yung issue ng bigas na yan na pwedeng ibenta sa LGU, dapat payagan yan. Payagan nyo na yan. Ha? Dapat nyo payagan na. yan. Para Kasi- makabilis ang mga farmers. Tsaka para, kasi siyempre yung mga farmers, kailangan din nila ng maibenta yung kanilang mga harvest. Kaya nga matumal yung pagbenta ng NFA dahil dito sa ban na to Hindi, payagan nyo na lang. Pwede ba payagan? Oo, payagan nyo na. Otherwise, pupunta yan sa trader. Ha? Yun. Babaratin ng trader. Babaratin ng trader at itatago. Itatago. Yan. Tapos, jack up na naman nila yung presyo. Pagdating ng araw, ito na naman tayo. Ayan, nagagalit na tuloy ang Mita, parin Jonat, sa sinasabi mo niya. Ayan, tama. Magmamahal daw ang karne. Baboy. Ang karne magmamahal daw dahil ban ang importation ng manok.
Oo. from 3 US states. Ha? Ibig mo sabihin, dependent din tayo sa manok? Sa Imported din? Sa US state. Akala ko magaling yung mga local producers natin. Magagaling ang mga local producers natin. Sa manok. Sa manok. Oo. Maski na sa baboy, magaling din sila. O bakit maapektuhan yung presyo daw ng karne? Maapektuhan yung presyo ng karne dahil nag-hoarding kayo. Yan ang tinitira nyo dyan. Akala ko laying down the predicate na to for para hindi matupad yung sinasabi ni Dar Jr. Kiko. Kiko pala, Kiko, sorry, Kiko. Na MSRP. magkaroon ng MSRP. maximum suggested retail price. Kahapon po yan. At nag-check ako doon sa aking suki, totoo bang bumaba na? Boss, pareho pa rin po ang pasa sa amin. Oo. Paano namin ibababa yung retail? Magpapalugi kami. Then sabi sa'yo, Boss Conrad, mabuti siguro bumili ka sa newspaper. Ay, hindi, nung isang araw yun. bumili. Nung linggo yun. Pero Iba naman ako, yun, iba yun. Nung Sunday, Sa bumili ako ng dyaryo po bigas. kayo bumili. Merong well-milled Oo. na bigas. 43 pesos. Oo. Napakagandang bigas. Kaya lang imported. Ayun. Ayan. Ang local, ang mas mahal. Nakita mo na? Mas mahal yung local na well-milled. Nasa 48 to 52 pesos. Pero Dinorado yung ba yan imported- sinasabi mo? Oo, yung Ang dinorado, ang bili 54. ko, 54 ang ang 50 dinorado. kilos, 3,000. Oo. Ang dinorado, kasi magandang klaseng Magandang klase. bigas, Oo. dinorado. Mas mahal ang dinorado kaysa dun sa well-milled Ano na yung 3,000 sa 50? Magkano pumapatak yung per 60. kilo? Oo, 60 60 per pesos. kilo. More or less, 60. Oo. Dinorado siya. Oo. Napakasarap naman talaga. Oo nga, oo. Oo. Mabango pa, mabuhaghag. Buhaghag, Oo. pag masarap yung ngayon. Kung, Pero yung 43 na subukan ko, yung, Pwede na rin. pwede yung yan. imported, pwede na yun. Oo. Ngayon, kung di kayo kasi selan nung aking mga... ano yun Vietnam. Kung di Selan. kayo kasi selan nung aking mga kasambahay, Oo. pwede na. Umaangal kapag hindi masarap yung bigas Yeah. Ano nga ba yung sasabihin ko? Yan, sabi po, paparating na raw yung mahigit 3,000 metric tons ng sibuyas na imported. Sabi po ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Kaya wag na raw kayo mag-alala. Although mataas pa rin ang presyo. Yung bili ko nung Sunday. Mahigit 200 pa din. Hindi, 80 na lang Ha? 80 ang bili ko. 80? Oo. 80 pesos sa Suki Market dyan sa Quezon City. Sa ngayon daw po 130 to 200 ang presyo. At bumaba na raw yan dahil nga dumating na imported. Ako nung Sunday lang bumili. Well, 80. okay, maganda yan. Okay. Oo. Baka yung white onion yan. Yung white onion. Hindi, yung red onion yung onion. sinasabi. Yung red, tama. Medyo mas yung mahal. Red, mahal ng konti. Mga 100. Kasi mas kasi yung red mas nagtatagal ang shelf life. Kaysa sa white. Oo, yung Yung white white kasi mabilisan Oo. na workout. Ang white, 1 linggo lang, malambot na. Malambot. yung red. mahaba ang shelf life. Yun lang. Mahaba shelf life. Yung mga iba dyan. I don't know what you think of this, yung survey ng SWS tungkol dito sa DOST. Ang gusto raw po ng taong bayan, 57%. Ang gusto nila mag-concentrate daw itong DOST sa food security. Makapag-invento ng bagong paraan, techniques, equipment, Para mapalakas ang production lahat, natin ng pagkain bagong seeds, sa mga gumamit ng bukirin. science para po ma-solve natin yung ating problema I think sa ang gusto pagkain. Marami ang na gusto ng taong existing na bayan, science. Ito nga sinasabi Ang niya gusto ng taong bayan, Department Sabi of nga ni Jonah, Agriculture. hindi raw pinapansin Yeah. yung mga... Si Secretary Solidum, nung nag-usap kami, sabi niya, alam mo, sir, ganito yan. Marami na kaming mga devices, marami na kaming mga invention, etc. Filipino Inventor Society, kausap po natin. Ang dami na na-invento. Ang problema, walang commercialization kasi yung private sector, mas hilig nila na mag-import ng Hindi technology. naman. Ikaw naman. Technology.
Hindi naman. Kaysa Talaga sa, ba? Masilig? Oo, masilig nila. Naging importer. Kasi mas malaki kita. Mag-import Pag na ng ikaw, gawa na pagkain. Hindi lang yun, yung, yung technology. Yung technology mismo, Teka, meron sila. rather than to develop Kailangan bigyan din kasi ng incentive ng DOST. Yung private sector na sinasabi ni Parang Jonat, bibili ng technology abroad. Bro. Anong incentive dyan? I-smuggle mo lang yan. Bakit malaki nakita mo? Ilalagay mo pa sa isang company na nasa PESA o kaya nasa BOI register. Ayan. Ang laki risk. Doble na kagad. So, ang laki ng risk. Samantalang yung imported, bayaran mo lang yung ayos ka na. Hindi pa, mas matindi pa doon, pare. Hindi technology yung ini-import. Hindi. Actual food. Hindi, yun na nga yung sinasabi. Hindi, pero mabalik kayo sa technology, hindi ba address to sa create more? Na medyo bibigyan mo ng incentive yung para sila Hindi, sa mag-develop R&D. R&D. Yung create more, ang laki, ang ganda ng Just a question, incentives for research and development. Okay. Hindi pa masyadong, snowball. Ito. Pero malaki talaga incentive sa... Ito yung create more. Okay. Di ba meron ng incentive IRR etc. 12066. Ito. Hula mo kung saan sila magkakaroon ng Saan sila magkakaroon ng roadshow with the create more, telling people, educating them, etc., informing them about the incentives sa labas. Ba't di sila makipag-usap sa ating mga inventors? If you're talking about R&D. Mga inventors, kakausapin ko na kayo. Ito, nasaan yung mga inventors? Para darating yun sa taga-foreign company at magko-collaborate. Ayan. Hindi ba pwede? Collaborate with our local inventors. Tapos, yung mga foreign companies ngayon, ang intellectual property, tatakan nila. Wala dito makukuha nila yun. Ayan. Ay, huwag tayong papayag. Bibentahan tayo. Ganon. Huwag tayong papayag. Ay, pare. I'm telling you. Okay lang sa akin. Kung i-import mo, means to produce. Ang problema natin, mas malaki yung actual produce na mismo. Yun masaklap talaga. 1 trillion pesos a year ang ini-import natin na agricultural goods. Mas masakit yan. I'm going to give you an example. Please. Tayo lang ang isa sa mga bansa, yung ilang-ilang. Okay. Yung bulaklak. Yung bulaklak na yan. Yung ang bango niyan, etc. Tapos yung scent inano, etc. Alam mo kung saan nakapag-register yan? Nakapatent. Sa France. Sila gumawa ng fragrance. Yung amoy ng ilang-ilang na ipatent nila sa France. Bakit tayo pumayag? Kaya nga, yan ang sinasabi. Bakit tayo hindi papayag? Sila ang merong pera. Sila ang develop it. How does Alam mo, China merong do it? isang bayan. Merong isang bayan sa Tarlac. Sa Anaw Yung yan. buong bayan ay may pananim ng Anaw. Yung Anaw. Yun yung ginawa dati ni Ambassador Cuanco, Danding. Yun, yung Anaw na yan. Si Mayor, dating congressman at ngayon Mayor ng Lingayen, Paul Batawil, mayroon din siya doon. Sabi niya, gagawin ko na to kasi alam na nila kung paano nila kukunin yung scent sabi ko, Paul, yan scent na yan, hindi ka pwede magbenta niyan yayarin ka. Pero Boss Jonat. Intellectual property Boss right Jonat, ng France. yung Anaw mismo, nagpo-process na rin sila ng oil. Dapat. Tapos, binibenta na ng ang sabi nila sa akin, nasa SM na raw. Ngayon. Pero yan, At least local pa rin yun. Coconut oil, yung Yun. BCO, ayan. Coconut, Alam mo dyan patis, anak ng nasa Thailand na yan. Grabe. Bagoong, nasa Thailand na Yung patis. Asin, nag-i-import tayo. 1 trillion pesos a year nga ang One of these days, importation minsan, ma-interview natin yung si Yusek Ruel Barba ng Department of Trade and Industry. Yan daw yung pinaglalaban nila, yung intellectual property rights para sa ating mga inventors, manufacturers. Gusto ko makausap si Ruel at nakausap na ba niya yung Filipino Inventor Society together with Secretary Solidum? Para maging maliwanag. Ang gagaling ng mga Pilipino. Hindi, pero pare, baka kulang din sa TOKIS, ang DOST. Dahil ayon sa survey, hindi alam ng taong bayan na may DOST. na meron silang involvement
sa invention Sa food na production. science, research, and everything on food security. Food Ito, ang suggestion ko kay Secretary Solidom, boss, meron talagang circle of communicators Ayan. na magagaling. At every day, meron kang paragraph. Intensified. Monitoring. Every day, meron ka statement sa press. Pero walang ano yun, walang silbi yung pinagtatawanan yung mga intensified monitoring. Statistics releases. Yeah. Pero alam mo, Inspection ng palengke. Yeah. konektado rin to. Ewan ko sa inyo kung good news o hindi. Si Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco nakipag-meeting. Kasama niya si Sa Hollywood. Hollywood, ayan. Hollywood. At ngayon, Matagal na natin pangarap yan eh. yan, kasi ang gaganda ng mga location natin, Boracay, Palawan. But yun nga. Hindi, same pero thing. lahat sila They nag-shooting are sa offering Thailand. tax breaks, competitive advantage via the Create More law din na pwedeng dito sila mag-set up ng film production. Bakit nila, wala ba yung ibang bayan ng collaboration. ganyan? Hindi, kaya nga, binibigyan natin sila ng incentive na mas pumunta Pare. rito. Yun ang problema natin sa foreign investments. It's not the incentive. It's Matagal not- natin sinasabi yan. Marami, Yung promotion. bigyan mo ng kahit na anong incentive yan. Hanggat hindi you have sufficient power, hindi darating dito yan. Okay. Well, Bakit dami. naman? Pero bakit nung panahon ni FM Senior, We had ang sufficient power. daming mga nag-shoot dito na kahit nga di ba yung sila Born in the 4th of July. Apocalypse Oh, Now, Senator. Yung kay Tom Cruise. Tom Cruise. ang daming nag-shoot dito. In fact, We did not have the same problem. Heart of Darkness. tapos alam mo ba, Ang dami. ah, nagsushoot. meron Hindi nga, meron may mga local nga na nagbe-venture na outside. Oo. Bumagsak talaga ang ating Ang film industry. Alam ko dyan ang kanilang yun na nga yun, ano ba yun, yung planet na yun. Sa Karamoan nga yun eh. Oo. Yung dito yun. Yung Oo. Swedish tungkol dun sa amazing whatever it is, doon sila. doon ginawa. Hindi, Doon yung, challenge, yung Anong pangalan to? Tsaka nagkaroon Sa ng Bicol reality nga, sa Karawan, show, Lost, yung ba yung Lost? Lost yata yun. Lost. yung Sinuting sa Karamuan. Karamuan. iniiwan sila sa island. Yun na, yun. Survivor. Survivor. Sa Karamuan ginagawa. Dito yung Pero hindi ginagawa. Sa Karamoan ginawa yun. At ang kanilang local na contact dito, si Jun Huan. Meron na tayong ganyan dati. Kaya lang, in the course of time, wala na. Nawala lahat yung mga yan. Nauna tayong lahat. Oo. Dami nga natin first ang Pilipinas eh. Yung Ang nag-build up yung tayo mga leader sa film industry. Pati sa music industry, tayo leader dito sa Asia. dati. Nagbabakbakan tayo with Japan. Dati. Oo. At that time. Panahon nila Tony Santos. Yan, mga ganon. Nila Eddie Romero. Yan. Oo. Ang gagaling Wala naman. na bumagsak na muna. But the other side of Alam the mo coin kasi here, din, hindi mo masisi. yeah. Kasi yung mga producers, pare, Gusto nila yung quick back. quick bucks na ngayon, nawala na yung quality. There was an attempt at some time, yung GMA, halimbawa Rizal, Yeah. to produce quality films. Saka yung Hindi tinatangkilik ng saka yung publiko. Luna. Yung mga ganon. Yung Goyo. Tuloy pa rin naman. If you Goyo, remember, gines yung- natin ang minsan dami magagandang gines movies natin minsan natin. si Direk Mark Mayley. Ang sinabi nga niya, yung mga incentive na to, kung dito nyo ba binubuo sa ating local industry para pwede tayong tumapat gaya dun sa Korea and all that, sabi niya. Kaya naman eh. Ganyan ang ginawa ng Korea, by the way. yeah. Kaya It's a sila government. sumikat It's a worldwide. government. It's a talagang Yan yung deliberate Ano effort. ba tawag yan yung by the whole, government. yan yung whole of society. Whole of society. Yun yung Ang- sinasabi ni Direk every year Mark. meron silang budget to support this entertainment Meron pala kayong ganyang mga industry. incentive. Ba't hindi nyo dito sa amin? Sabi ni Direk Mark. Yan eh. And then yan, press release lang ni Garcia. Kaya habi ko para good masabing, news nga kayo. para masabing may nangyayari. Disruptor din siya. Meron may siyang ginagawa. Ito po, ang isang nakakabahala. Yung direct foreign investments natin, Mga ba? ang sobrang nakakaawa. Kakawa. Nakakaawa. Noong Disyembre, $100 million. Okay? Ang foreign ang Yes, FDI FDI, natin. oh. Hindi, maganda yung ano dyan Maganda na. Hindi, ito, bagong 1.9. figure. 100. Ng, in December, it's the lowest in 11 $100 years. million. $100 million.
Dati kasi tumitira tayo ng Billion-billion 1 na tayo. billion, 2 One. billion. Per month dati. Pero ang pero total- yan, may kinalaman yan, to me, in the global scene. Oo. Yung kasi po nagkaroon ng agam-agam nung papalit si Donald Trump, nagkaroon ng worry sa business, hindi pa alam kung ano ang mangyayari during his term, yung mga tariff, Oo, yung yun nga eh. ganyan. Oo. So, maaring ano yan, blip. It's kumbaga sabi nila is out of the ordinary. Oo nga. Extreme yung pagbagsak na yon. Ang baba 1 million. Pero alam mo pa, Never Hindi, yung happened December, before. pero yung the whole year of 2024, ang naging total investments ay FDI ay 1.9 trillion. Which is Investment na yun, dumating na dito. Oo. 1.9 yun yung divided actual, by 60. dollar. And that is 30% higher than the previous year of Previous year. 2023. Pero noong December, Pero bumagsak. ano yan, Hindi, Larry? ano na, kasi December La- ang talagang malakas ang pasok niya yung mid-year. Kasi yung December, pababa yung investment. Kasi yung manufacturing, nangyayari yan. Ang height ng manufacturing is mga October, November for the Christmas season. Ang problema natin, it may be true na tumataas yan, pero compared with other countries in the region, malayo. Baba. And then, ito yung actual figure. It's almost $9 billion for the whole of 2024. 9 billion dollars. Oo. Okay. Compared to other countries, 30 billion, Vietnam, malaki. Oo, malaki nga. Oo. Ibig sabihin, maraming foreign investments nakatingin dito sa region natin. Pero hindi masyado malaki yung napupunta sa atin. Vietnam at Indonesia pupunta daw. Pare. Sabi nino. Due to stronger incentives and Not more only that, favorable business environment. ito kasi I don't think it's the matter of No. incentives. It's the business it's environment. the business environment kasama na dyan. Power. Power, to- utilities, Power talaga. etc. Internet. Ang mahal-mahal na internet Power dito. ang number one factor. At saka ang kasama dyan yung sustainability nga ng workout natin. Kasi hindi natin, just to give you an example, we know for a fact that a lot of Japanese companies are now trying to balance their investments. Mayroon pa rin silang China pero lumalabas na rin sila from China. Saan sila pupunta Saan sila ngayon? pupunta ngayon? Are we doing what needs to be done dito? Hindi. Wala sila. Hindi. Ngayon. 9:34 na umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Karambola sa DWIZ. Karambola. Nagbabalik po, Karambola. Ako si Conrad Donal. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Larry Ako, Kidlat. Rick Kidlat. Yes! Kaibigan Larry ng lahat. Yan. Okay. Bakit happy days are here again? Marami happy. Ha? FTI ba yan? FTI? Then, Ilang hectares lang naman yung FTI eh. Pero nag-announce na ang DOF, Oo. yung unsolicited proposal sa government assets. 12,000 properties daw yun. Oo. Pero siyempre, iilan lang doon ang mga gems. Oo. At siya, juicy. Juicy fruit? Juicy fruit. Yan. Nag-announce yung DOF na gustong-gusto na raw. Atat na, naglalaway na. Doon sa FTI property. Oo. Ang matindi rito, GSIS, sasali pa. Oo. Kasama ng Ayala. Kukunin nila yung FTI na property ng DA. Oo. Ang maganda rito, yung DA, payag na payag ma-rape siya. imbes na yan para sa food Ang gusto kasi mangyari diyan yung FTI, kaya nga kapiraso lang yung binenta
Nasa Ayala na yun eh. Oo. Yung a portion of the former FTI nung panahon ni FM, sumikat siya kasi bagsakan. Bagsakan yan. Lahat Parang ng natandaan gusto ko yan mong nung araw. bilhin. Food terminal. Food terminal. Oo, sumikat yan. Oo. Ang ganda Eh, ng ano noon, concept tsaka yung intention. Imbes na i-duplicate yan in other regions, ang ginawa, pinatay Binenta. ang FTI na yan. Tapos Kaninong panahon na benta yan? Nag-umpisa kay Noynoy. Na kenoy-noy yung Concept. concept. Yung concept. Kasi may naglalaway nga. Oo. Oo. Ang problema, Natuloy nung... nagkalutuan sa bid. Yan. Bakit ko nasabi yun? Kasi tinago yung Portions. yung isang feature na i-connect sa SLEX. Oo. Hindi alam. So sabi ng SM, kung alam namin yan, aggressive yung bid namin. Oo. Kasi tulog yung lugar kung wala yung Connection. connection sa Oo nga. Oo. SLEX. Ayan. Siyempre. Pero ngayon, meron magkakaroon na ng connection sa SLEX. Sayang ano. Dapat wala nakuha ng... Hindi! Gusto na kunin yung buo. Oo. So wala na yung concept na kaya kalahati lang yung binenta para yung the remaining Magamit dun food sa talagang- terminal Food pa terminal. rin. Magamit dun sa original May intention. kaibigan ako Oo. dyan pare, sila Martinez. Oo. Oo. Nag-e-export sila ng seafood. Oo. Dollar earner yan. Dati, ano yun? Doon sila naglalagay. Ang at saka high-tech nakaputi lahat ng yes, yes. para kang nasa laboratorio. Yung Oo. Ganyan. Yan yung FTI, Food Terminal. Imbes na ma-improve natin, ma-expand niya sa ibang region, ginawa natin, pinatay natin. Paano yung ating food security niyan? This is the time for the aggressive and entrepreneurial conglomerates to come in. Ang suggestion ko dyan ngayon, sige. Gawin sige real na. estate. Tirahin na ninyo yan kung gusto ninyong workoutin yan. Pero, kayo, tumulong kayo para yung Pandakan Oil Terminal gawin Yan ang natin. maging Yan FTI. ang gawin natin FTI. Hindi sila papayag. hindi ba gagawin sa Tarlac o sa Hindi sila papayag. Nueva Masyado Ecija? sisikat si RSA. Doon na, yan ang Wait a minute. yan ang Wait a minute, pinakamaayos. wait a minute. Kailangan Why? ng Ayala ng access sa South Super Highway, sa Skyway, Oh. para sa Arca sa Para sa kanila. Arca. Oh. Oo. So pwede silang mag-quid pro quo. Oo. Ng ano? Yung Pandakan. access, yung Hindi, binigay na nga sa kanila eh. Hindi. Binigay na. Ito. Inopen na yung SLEX. Kung ako si Presidente, calling Deco, what I'm saying, may Frederico, change, ito ngayon, para maging sikat ka, Brad. Hindi, titirahin daw ni Deggo mga kartel. Ito na nga. Pagkakataon mo na to. Ay, na. Ito na. Pagkakataon mo na. Tirahin mo na yung mga kartel. Sir, Mr. President, ito na yung win-win solution natin dito. Lagyan natin yan para mapagantay ang SLEX, etc. Oo, Pero may we will tell connectivity them, sila. you better participate in turning this Pandakan Oil Terminal into the food terminal for Metro Manila. Gawing ano yon, Yeah. package deal. Logistics po yan. Logistics yan. Magagamit mo yung tubig, Pasig River, World Out. Marami, Magagamit yung tren, lahat yan pwede mong gamitin. Skyway. lahat. Skyway. Oh. Skyway. Ito na. Oo. Tapos tsaka talaga dapat i-plano ng gusto. Oo, maayos yan. Maayos na plano. Mr. President, I've already talked with everybody. Yan ang talagang, yan ang major infra. Yan. Yan ang major infra. Yan ang workout. Kasi po, ang problema ng maraming nagtatanim sa atin or producers, ang hirap ng logistics. Yes. Nabubulukan nga ng kamatis. Nabubulukan ng kung ano-ano pa nabubulok. We will now, Pero may solusyon na NFA. we will repurpose Pandakan Terminal into the... Wala yan. Ang wala. NFA. NFA na. NFA. Nako, modernization program. Ayan. Meron na silang 10 bilyon. Thank you. Sisiw yan, Brad. Wala yan, wala yan. Yung 10 bilyon yun, modernization program daw nila. Yung 10 billion, baka kalahating kalahating rice mill yan. Maganda,
Lalaki daw po ang kanilang storage capacity. Ayun. Ayan. So, lalaki rin ang may store nyo at lalaki rin ang problema nyo to dispose later. Kasi, ang setup ng NFA, bibili lang kayo for contingency. So, tataas kayo ng storage capacity. Ibig sabihin, marami kayong store for contingency. Ang problema nyo, how to dispose later, di ba? So, mas malaking stock nyo, mas malaking problema. How to dispose. So, I don't know if this is the right move. Na para masolve. Ang NFA dapat kasi mabalik yung participation in the market. Kaya nananawagan po yung mga farm sectors na balikan ulit yung rice tarification. Ibalik yung papel ng government in the market as a market player. Diyan nagkakaroon daw ng dayaan. DECGO, if you want to dismantle the cartel, ibalik. That's the way. Kasi lalong nagharing uri yung mga cartel dahil nawala yung government participation in the market. Sila na ngayon sila na lang ang nasusunod. Okay. Yan yung equivalent ng mga utilities, boss. Yung rice tarification. The manner by which it's weighing that. Bakit? Di ba? EPIRA, power, ilan na yan. Yan ang equivalent? Hindi yung executive order to reduce tariff? Kasama yon. It's all part of the whole game. Walang pinag-iba. Ano yung package deal? Pare, walang pinag-iba yan sa ginawa ni Sunny Dominguez. Dun sa merger na bawal na bawal yon. Merger na Land Bank at saka UCPB. Coconut Farmers Bank at saka walang audit yan, ha? Walang audit. Nangyari yan, walang audit. At saka it is in violation Tapos saan napunta yung mga properties ng UCPB? Yeah. Na it's in complete violation of the ruling of the Supreme Court even in so many cases in favor of the coconut farmers, etc. and everything. Yan. Paano yan? Well, yan. Walang pinag-iba yan doon sa ginagawa nila yan. Ayan, natatalo na tayo sa coconut. Tapos tayo sa coconut. Ngayon lang tayo magre-revive ulit. Meron po request kay Ched, kay pambansang bigote. Kung pwede raw magkaroon ng moratorium sa tuition increase. Ang nagsasalita po ay napakadami na mga organization ng mga estudyante. Mukhang ang dinig sa 2025-2026 mukhang uupak itong mga eskwelahan na to. Magtataas sila ng tuition. Ito ang problema rito, pare, kasi alam naman natin sa state universities libre. Yung mga may pera, kung maganda yung kanilang foundation sa elementary at saka high school, mas madali silang mag-qualify sa mga state universities precisely because of that. Kaya dinadagsana sila doon. So ang dami dyan yung mga may kaya. Yung mga walang kaya ngayon, sila ang kailangan magpunta sa mga private schools na sobrang taas naman. Tsaka increase na increase. How do you solve that? Kung ikaw si Ched, si pambansang bigote, how do you solve that? Kasi nagkaroon talaga ng imbalance nung ginawa libre as state universities. Bakit hindi ganito? Ito akin lang. Part of the budget for state universities, kunin mo at subsidize students na hindi makaka-qualify sa parang yung voucher system. Para magkaroon ng equal. Kasi nga, kawawa yung mga ang sama na nga ng foundation mo Tapos biglang ganyan pa. Tapos hindi ka magkwa-qualify sa state university. Papasok ka sa private school. Tagan-taga. Hindi ka na mag-aaral. Is that helping? Ang gusto natin kasi, di ba, education is the great equalizer. Yes. Kaya nilibre natin yung state university. Pero may mga masamang effect. Yun nga yung sinabi ko.
Yun ang masamang effect. Ito na lang tingnan mo na lang dyan sa UP Siguro mahigit 90% dyan may Mahirap na rin ang parking. Oo. Paano? Lahat may kotse. Ipagbawal ang pagbibili ng mga kotse. Pag ikaw nag-aaral sa State University. Libre, no? Bawal. Huwag kayong magkotse dyan. Pare, may inaanak ako. Anak ni Pare Romy, namatay na siya. Oo. Nag-a-apply sa State University. Oo. Etong bata to, kailangan niya na talaga mapasok sa libre. Dahil patay na yung tatay. Oo. Aba, ang mga naunang nag-enroll doon, yung mga assumption, yung mga... Oo. Kasi yan? nagkaroon na upkat. Nagkana. No, wait a minute. Yeah. Dahil hindi siya pumapasa sa exam, sa Hindi. exam. Pumapasa siya, kaya lang, halimbawa, 1 to 100. Percentile style eh. 1 to 100, nandoon ka sa Pasado ito ka, na, pasado pero ka. limited Waiting ka. lang yung Limited pwede yung kunin. available na So, slots. creme de la creme, yung makakapasok. Ayun. Waiting ka pag meron yan ang effect nag-withdraw. nung paglilibre ng state universities na wala kang bayad. Yan ang effect. Ang isang alam mo panahon pa ni FM gusto nila mag-balance yan. Kaya nga halimbawa and it can still be done right now Oo. and dapat siguro pag-aralan ito ng sa Congress at saka ng CHED at saka DepEd. Ang pwedeng gawin imbis na magdagdag ng facilities, teachers, etc. sa public schools, yung mga i-repurpose mo yung ibang mga private schools. Yan. I-repurpose mo Pwede, para oo. doon na kayo pumunta, wag na kayo, halimbawa lang ito ang UP. Tapos ang katabi ay isang private school. Huwag ka na magdagdag pa ng additional buildings mo dyan, UP. Dali mo yung mga estudyante at yung mga ibang research etc. dito sa private school na ito, nakokonti naman ang napupunta dyan na estudyante dahil masyadong mataas na hindi sila ngayon nakakapaglagay ng laboratory etc. Ito na, meron silang building, gamitin mo na yan. In other words, balance in all areas pwede mo nang gawin yon. Halimbawa, Zamboanga, ganito. Imbis na nagdadagdag ka ng mga building mo, nilalakyan mo yung State University, ilagay mo dito sa private, na nakatayo na yung building. Kaya lang walang masyado estudyante dahil ang mahal. Idle asset ganyan. Idle asset. Sayang yung investment dyan. Ganon. Paano paraan dyan? Yun na nga. Meron daw binibigay na scholarship naman sa mga private universities. Pero napaka-paranggot. It doesn't matter. Ang Ateneo, ang alam ko, nagbibigay ng mga scholarships. Bawat school doon, bawat class doon meron eh. Pero lahat ba yun ng private universities ganyan? Sana gawin Hindi ganun. No. Ayusin. In other words, ayusin mo, balansehin mo. Pwede naman gawin yun, pag-aralan na mabuti. Huwag kayong magbigay lang ng statements muna. Pag-aralan lang. Dapat, yun lang ang gusto ko masabi. Sana, para maintindihan ng taong bayan, alam mo kaagad kung saan ka pupunta. Para masabi mo, kaya ako nagsabi ng ganito dahil itong pupunta Ito yung direksyon natin. na pupuntahan. Ito yung direksyon. Hindi yung nagsabi Para ka lang ngayon. may masabi ka. Mali na sabi mo, babalik ka rin mo ngayon sinabi mo. Para kang Justice of the Supreme Court, no? Okay. Binabaliktad mo sarili mo. I see. Merong isang gano'n, no? Nagalit yung isang what kind of is this? Kasi, sinight niya, yung sinabi nung isang justice dati, sinight niya doon sa isang kaso, na sinabi, ito yung nga sinabi mo eh. Sabi ng justice, hindi, mali nga yan eh. Anak ng uetek. Para rin yan yung sa Masungi. Okay, yung sa Masungi. May balita sa Dermalog. Okay. Sino ba tong Dermalog? Ito po yung may kontrata with LTO. Binabantaan daw niya yung LTO. Natatawa tuloy. Masungi! Ayan, Dermalog po, binabantaan niyang LTO. Dahil ayaw i-honor daw yung kontrata agreement, yung kontrata.
Yung at this LTO daw depriving the public of state-of-the-art high-tech transport application system. At dahil daw dyan, yung mga German IT companies may pledge ng $4 billion to President Marcos. Maaaring hindi raw matuloy. Ayan. Ang lupit nitong dermalog na to. Bakit ba nagkakaproblema yan? What is your problem? Ha? Meron daw kontrata to, yung 2018 with Dermalog. Yan po, German company. Tinitigil ata nitong LTO. Diba? Parang binabara. Gustong i-drop yung contract. Yung system i-automate lahat ng system sa transport. Pero ang lupit nito. Hawak niya pala yung $4 billion dollars. Pledges kay Marcos. Hawak ng Dermalog. Binablockmail niya yung LTO ngayon. May naaawa rin ako kay Bokal. Kaya nga, wala nang ginawa yan kundi magtingin tungkol doon sa mga nababangga May problema siya doon. Ang laki-laking kontrata nun. Ang kabangga mo, it's partly owned by the German government, by the way. Yeah. Pero nakatago yung issue na yan Nakatago under the carpet One of these days, sasabog din yan ngayon, nagsasalita na nga itong Dermalog. Balik tayo sa masungi. Yung May nakausap ako, sabi, kung may violation sa contract, yung kanilang agreement na gano'n, hindi ba pwedeng, di ba, yung bang to sit down pag-usapan? Anti-correct mo, sabihan mo. Sabihin mo. Tapos, okay, magkamali ka, may penalty ka. Hindi nga nagsisit down You cannot throw the baby out with the yun ang bathwater. problema. Hindi nga, yung violation. Environmental efforts. Hindi, ginawa lang alibay. Alibay yun. Talagang gusto tanggalin. Kung ang talagang gusto niya mapatino yung project, ganun nga gagawin mo. Kausapin mo, ganito gawin nyo Wala hindi. Baka si Secretary... Ang intention mo, tanggalin talaga, ibigay sa iba. Ano ba? Loisaga Yulo. Boss Travel. Hindi. She believes in the rule of law na kailangan masunod ang batas. Pare. At yan lang ang ginagawa. Ano There yan? is no monopoly for Para Supreme Court? Para Supreme Court? Oo. Rule of law? Sana maayos nila yan. Kasi sayang. Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, paring Larry Kidlat Gadon, ako si Conrad Manal, Secretary, Karambola Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Hoy! Eto na po siya. Magre-report. Nakamasikip din to Matindi ito. Nakamasikip din to. Sana makakita tayo ng konting sayaw dyan. Yan. Hindi. Apati. Report lang to Si Daryl Justin sa Ronda Pilipinas. Karambola tuwing umaga. Sumayin niyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.